Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 12 ng textbook, page 134 po iyan. Nasabi dito, Yorobu는 이럴 때 기분이 어때요? 이럴 때. In times like this, or kapag ganito, yung situation. 기분이 어때요? How do you feel? Ano ang iyong pakiramdam? So, yung ating mga vocabulary ay may kinalaman sa emotions and or feelings. First word, 당황하다. 당황하다 is kapag ikaw ay flustered or panic mode ka niyan pag sinabing 당황하다. Example, yan, nasa counter siya, no? Kailangan niya na magbayad. Time to pay, then she realized that she doesn't have her wallet with her. Nakalimutan niya yung kanyang pitaka. Hala, paano nang gagawin ko? Ayan, so di mo malaman kung paano ka gagalaw, no? That time, panic mode or flustered. 당황하다. Next, 창피하다. 창피하다 naman is embarrass or kapag ikaw ay nasa isang nakakahiyang situation. Tingnan natin yung picture. So, sa kanan, nakasapatos, and then sa kaliwa, sleeper naman, no? So, that time, no, namumula yung kanyang mukha kasi she's embarrassed, nakakahiya. Next, musopta. So, when you are scared watching horror movie, no? So, musopta, scared. Suksanghada. Kapag ikaw ay suksanghada, ikaw ay upset. Okay? So, sad feeling yan. Specifically, upset ka, no? So, tingnan natin. Ito ay isang result ng kanyang exam. And, red ang kanyang score, no? Ibig sabihin, mababa yung score niya. So, suksanghada siya. Upset. Hindi maganda yung kanyang feeling, no? Uurhada. Pag sinabi mo namang uurhada, ito po ay, tingnan natin yung picture. So, yung mga kasama nakangiti. They are smiling. While this person, siya yung bukod tanging, walang expression, no? So, gloomy or pwede ding depressed. Yan, si uurhada. Next one, guripta. When you're missing your loved ones, ayan, you feel lonely. Or guripta, kapag ikaw ay nangungulila sa iyong mga mahal sa buhay, namimiss mo sila. So dito sabi, 한국어 공부를 열심히 했어요. 그런데 점수가 나빠서 속상해요. So ito siya. Sabi niya, nag-aral naman ako mabuti ng Korean language. Pero, baba ng score ko or bad yung aking score. That's why, 속상해요. I'm upset. Okay? So, yan po yung ating vocabulary. Punta tayo sa grammar natin. 여러분은 한국에 처음 왔을 때 어떤 경험을 했어요? So, when you first came to Korea, nung first time mong dumating dito sa Korea, 어떤 경험을 했어요? What experience did you have? Anong klaseng experience meron ka? 그때 기분이 어땠어요? That time, how did you feel? Anong naramdaman mo nung mga oras na yon? 이야기해보세요. Discuss. So, dito, example, 화장실 안에 휴지통이 없어서 당황했어요. So, ano daw yung naramdaman niya? 당황했어요. He was flustered. Okay? Or, confused. Pwede din yon. Or, pwede ding in panic. Why? Bakit? 화장실 안에, inside the restroom, there's no tissue. Okay? So, walang tissue sa loob ng CR eh. Nakapagbawas ka na. Paano yan? Na-realize mo wala palang tissue. So, malamang in panic mode ka talaga that time. Another example, in my case, when I first came to Korea, it was winter. And the fact that we don't have winter in the Philippines, I was amazed when I first saw the snow. So, pwede kong sabihin yon like, 저는 처음에 한국에 처음 왔을 때 눈을 오는 게 okay, 직접 봐서 신기했어요. So, ang sinabi ko dyan, nung first time kong dumating sa Korea, direct kong nakita yung pagbagsak ng niebe. That's why ako ay na-amaze. Okay, I was amazed. So, that's another example. Level 2, Unit 12, first grammar, we have 동사,
verb plus the grammar 은 적이 있다. So use this grammar 과거 사건이나 경험을 이야기할 때 사용해요. So again, use this grammar when you want to talk about past events or experiences. Okay? So pag gusto mong ikwento yung iyong na-experience. So tingnan natin yung example. 한국에서 실수한 적이 있어요. So it means, have you ever made a mistake here in Korea? Or may na-experience ka na bang pagkakamali dito sa Korea? 사got ng kausap, 네, 택시를 타고 잘못 말해서 다른 곳에 갔어요. 사bi niya, yes, I have or I do. 택시를 타고, so I took the taxi, sumakay daw siya ng taxi at nagkamali siya ng sinabi. Okay? So, 다른 곳에 갔어요. She ended up arriving in a different location. Okay? 그때 너무 당황했어요. That time, I was so flustered. Okay? So, that time, na-confuse ako. Bakit ako nandito? Hindi naman ako supposed to be here. Diba? Iba yung kanyang napuntahan. So, next. 미호 씨, bibimbap 먹어봤어요? 미호, have you tried eating bibimbap? Okay, na-try mo na ba yung bibimbap? Sagot si Miho, 네, 먹은 적이 있어요. Yes, I have. Or, yes, na-try ko na siyang kainin. Another one, 저는 가방을 잃어버린 적이 있어요. Okay, ako, meron na akong experience na nawala ko yung aking bag. Okay, I have experienced losing my bag. Next, 고등학교 때는 밤을 새워 공부한 적이 많이 있어요. Sabi niya, nung siya daw ay, 고등학교 is middle school. So, when I was in middle school, 밤을 새워. When you say 밤을 새워, so, ito yung nagpupuyat ka, no? Madaling araw, gising ka pa. 공부한 적이. So, bakit ka nagpupuyat? Kasi ikaw ay nag-aaral. You stay late at night. Okay, stay late up at night to study. Okay? 공부한 적이 많이 있어요. So, meron daw siyang maraming experience kung saan siya ay nagpuyat para mag-aral. So, yung ating rule for 은 적이 있다, kapag merong 받침, again, sa verb mo po siya idudugtong, no? You attach it to a verb. If your verb has a final consonant, you add 은 적이 있다. If there's no final consonant or it ends with a vowel, you add 니은 적이 있다. 먹다, 읽다, final consonant, present. 먹은 적이 있다. 읽은 적이 있다. 가다, 보다, no final consonant, ends with a vowel a and vowel o. 니은 적이 있다. 간 적이 있다. 본 적이 있다. 걷다, irregular verb. What happened? 걸은 적이 있다. Again, digat 받침, we change it to real. And then that time, we added 은 적이 있다. Okay, so again, it means experience. So, I have experience eating, I have experience reading. So, you're talking about past events or experience. Now, let's try to apply yung grammar na 동사 plus 은 or 니은 적이 있다. 사bi dito, 한국에서 어떤 경험을 했는지 이야기해보세요. So, try to talk about your experience here in Korea. So, example, 한국 음식을 만들다. So, ayan yung experience. Gumawa ng Korean food. And then, ito yung mga pagpipilian, options, galbijjim, gimbap, kimchi. Example question, 한국 음식을 만든 적이 있어요? 만든 적이 있어요. So, si 만들다, ginawa siyang 만든 적이 있어요. Yan yung question. Yan po yun. Then, sa answer naman, sabi niya, 네, 갈비찜을 만든 적이 있어요. Yes, I have experience making 갈비찜. Yan, experience na daw niyang gumawa ng 갈비찜. And, ano na din, no, yung sentence or sagot niya is level up na din. Kumbaga, hindi lang siya basta sumagot ng ne. Dinescribe niya. 조금 짰지만 맛있게 먹었어요. So, it's a bit salty, but we enjoyed it. Medyo maalat siya, pero na-enjoy naman namin yung pagkain. 그래서 기분이 좋았어요. That's why it felt good. Ayan. So, maganda siya sa pakiramdam. Ginawa mo and then, medyo maalat man, na-enjoy mo naman.
Okay, so it feels good or it felt good. Dito tayo sa number 1. So, yung question natin, ito na siya, yung experience mismo. 다른 도시에 가보다. So, gagawin lang natin 보다, walang 받침. So, 니은 저기 있어요. Yan. So, yung question natin, 다른 도시에 가본 적이 있어요. May experience ka na ba na pumunta sa ibang city? Okay. So, have you experienced going to other or to a different city? Ito yung pagpipilian. 바닷가에 가다. So, go to the beach. 바닷가, beach. 혼자 여행을 떠나다. Go on a trip alone. Okay, mag-isa kang mamamasyal. 처음 간 도시에서 밤거리를 걷다. So, dun sa lugar or sa city kung saan first time mong makapunta, ay naglakad ka sa gabi. 밤거리를 걷다. You walk during night time. Dun sa city na first time mong napuntahan. So, ang piliin nating sagot dyan is ito, yung pangatlo. So, yung sagot natin, hindi ko na isusulat lahat, no? Yung may ano na lang, addition na lang nung grammar. So, 처음 간 도시에서 밤거리를 소식었다 magiging 걸은 적이 있어요. Ayan. At dahil sagot po siya, kailangan meron tayong ne. Okay, yes. Number 2, question. 안 좋은 일이 생기다 magiging 생긴 적이 있어요. And then, yung options natin, 한국 친구와 다투다. 다투다 means to argue. Okay? So, ibig sabihin, you argue with a Korean friend. 시험을 못 보다. So, you're not able to take the exam for a specific reason, no? Hindi ka nakapag-exam. 아파서 병원에 가다. So, you're sick and you went to the hospital. Okay, so ang gamitin nating sagot is yung, ayan, nakipag-away or nakipag-argue ka sa Korean friend. So, sagot natin, 한국 친구와 다툰 적이 있어요. Okay, yes, meron. Yung ne, nakalimutan natin yung ne. Ne, oh yes, na-experience ko na makipag-argue or makipagtalo sa Korean friend ko. Next, number 3, question. 실수하다. 실수하다 is mistake, to make a mistake. So, ito ay magiging 실수한 적이 있어요. Pagpipilian natin, 윗사람에게 반말을 하다. So, again, 윗사람, ito yung ating mga nakakatanda, elders, or those people who are higher than you in terms of position. 반말을 하다. So, ito yung when you speak to someone in casual form or casual way, 반말. Kapag honorific or polite manner, formal polite manner, yun yung 높임말. So, kapag elders, dapat 높임말. 반말 yung ginamit mo. So, that's a mistake, no? 길을 잃어버리다. 잃어버리다. So, you lose something. May nawala ka. Ano yung nawala? 길. 길 is road or way. So, it means you got lost. Ayan. Naligaw ka, kumbaga. So, try nating sagot is 길을 잃어버리다. Ito yung sagot natin. So, yung sagot natin will be 길을 tas yung da magiging 잃어버린 적이 있어요. Yan, po, na-experience ko na or may experience ako kung saan naligaw ako. Yan, ibig sabihin yan. Okay, so dito sa number 2, 여러분은 특별한 경험을 한 적이 있어요? So, meron ka daw bang experience wherein special yung experience na yon? So, discuss. Example, 저는 공항에서 아이돌 가수를 만난 적이 있어요. 아이돌 가수. 가수 singer. And then idol, yan po yung idol. Yan. So, baka K-pop yung kanyang nakita or na-meet. Saan? Sa airport. Yan yung kanyang experience na special. 정말 멋있었어요. So, cool. Cool daw yung gasu or yung baka K-pop singer, no? It's really cool or was really cool. Try natin gumawa. Ako naman, 제주도에서
돌고래를 만진 적이 있어요. Yan. So, anong sabi ko dyan? Doon sa Jeju ay na-experience ko ng mahawakan yung dolgore. Dolgore is dolphin. Yan. Nung nagpunta kami ng Jeju, yan, may experience ako doon at ang aking daughter na jikjok, direct na hinawakan namin yung dolphin. So, that is something special for me and my daughter. So, yan po yung ating dongsa plus un or niyon jogi ita when you're talking about your past event or experience. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.